Magpatuloy na tayo sa huling subsection ng module na 'to. Sa simula ng module, meron akong binanggit na vocabulary na gusto kong maintindihan niyo at isa na dun ay ang sensitize. 'Pag sinabing sensitize, tungkol ito sa ating immediate na response na pagdating sa early year experiences natin. Halimbawa, nung mga bata pa tayo, nagkaroon tayo ng trauma at ang matinding reaksyon natin sa stress na 'to ay nagmarka sa atin at dahil pinoprotektahan natin ang sarili natin, meron na tayong immediate response to threat sa mga stressor katulad ng mga stressor na na-experience natin noon. Kapag sinabing tayo ay na-sensitize, tayo ay mas sensitive na mag-react sa stressor. Kung halimbawa, kung bibigyan natin ng score ang pag-respond sa stress, kung sa parehong stressor, kung dati ay meron kang response na stress of 8 para sa same na stressor, kapag ito ay na-encounter mo ulit, meron ka ng response na stress na 10 kahit hindi mo pa fully na-experience ang stressor. Pero dahil tayo ay sobrang sensitive at merong takot dito sa stressor na 'to, nagiging hyperactive ang reaction natin at hypersensitive. Sa mga bata na merong experience na trauma, maaaring magkaroon sila ng sensitized reaction pagdating sa potential harm, physical harm sa paligid. Pagpatuloy na natin ang ating diskurso sa emotions and health. Sa simula ng slides kanina sa module na 'to, meron tayong pinasagutan na type A at B personality at ang isa naman ay type D personality. Sa type A personality behavioral pattern, ito ay yung extreme case ng pagiging conscientious at dutiful at competitive sa maraming bagay dahil dito sa excessive competitive drive at commitment sa isang trabaho, nagkakaroon ng matinding sense of urgency at madaling mainis, maaaring maging mas irritable kapag hindi nagagampanan at perpekto ang isang gawain. Ang type D naman, ito ay may kinalaman sa negative emotions na madalas na nararanasan ng tao. At at kasama na rin dito ang pakikipagsalamuha sa ibang mga tao. Ito ay ang negative affect at social inhibition. Kapag ang tao halimbawa ay mas madalas na nakakaranas ng negative emotions, merong sense or feeling of insecurity, maaaring makaapekto rin ito sa kanyang pakikipagsalamuha sa ibang tao. Importante pa naman ang pagkakaroon ng maganda at malalim na relasyon sa iba dahil maaring ma-alleviate nito ang ating na-experience na stress. Kapag tayo ay nakikipagkwentuhan at na-express natin ang emotion natin sa ibang tao, lalo sa mga kaibigan at mahal sa buhay, mas madali nating madadala ang stress dahil meron tayong kasama na nakakaintindi sa ating karanasan. Kapag ang ating stress ay matagal na expose sa atin, maaring sa katayuan sa buhay or life event na hindi natin inaasahan o mga dinadala natin sa buhay, maaring magkaroon tayo o maka-experience din tayo ng depression at anxiety. Kadalasan, hindi naman natin pinapansin ang mga bagay na 'to dahil madalas kinikibit-balikat na lang o kaya naman kung hindi tayo maghahanap ng medical na atensyon para sa ating mental health, hinihintay pa natin minsan na magkaroon ng problema sa pisikal na na problema. Dito nga na natin dito na tayo nagiging alerto kapag meron na tayong sakit sa puso. Pero kadalasan, ang chronic stress natin ay ang maaring nagko-contribute kung bakit tayo merong heart problems. Ang heart problem, ang chronic heart disease, coronary heart disease rather, ang kung matatandaan nyo ang discussion natin sa cytokines na nag-i-stimulate sa HPA axis system, sa HPA system, madalas na mataas ang cortisol sa ating bloodstream. At dahil laging alert ang ating katawan, alert ang ating immune system, kahit wala ng threat na physical, dahil ang isip natin ay nagagambala,
kung paano ba magko-cope sa sitwasyon, sa demand sa ating ng environment. Ang ating bloodstream ay nagkakaroon ng plaques dahil nga nakakatulong dito ang pag-build up dahil sa cytokines. So, dumidikit siya sa epithelial cells ng bloodstream at maaring magkaroon ng clot. Dito, sa tuwing merong depression ang isang taong merong heart problem, kadalasan ay meron 'tong kinalaman sa kanyang pagkamatay after 5 years. O ang ibig ko sabihin ay sa mga pag-aaral, madalas silang nakikitang mag naka-combination bago magkaroon ng heart attack. Gano'n din sa anxiety na bago magkaroon ng cardiac death, sudden cardiac death, nakikitaan ng experience of anxiety ang taong merong heart problem. Kung matatandaan niyo sa nakaraang lecture sa diathesis stress model na ang kombinasyon ng predisposisyon ng isang tao kasama na ang stress ay maaaring magdulot ng mental disorder. Pero dito, kasama na rin sa maaaring mangyari ay ang physical na karamdaman katulad na nga lang ng heart problems. At ang explanation dito ay ang excessive inflammation dahil nga sa chronic stress at ang immune system natin ay patuloy na lumalaban sa chronic stress na nararamdaman natin. Ang mga arrows dito na nagpapakita na papunta at pabalik ay tinutukoy niyang bidirectional relationship. Ibig sabihin, kapag nakikita ang excessive inflammation at chronic stressor, ay nakikita rin ang depressive symptoms. Ganon na rin sa cardiac disease na kapag nakikitaan ng chronic stressor ay nagde-develop ng heart problem at ang may heart problem ay nagde-develop din ng stress sa pagkakaroon ng physical na problema na to. Kaya makikita natin ang tinatawag na comorbidity o co-occurrence ng mga diagnosis na medical at mental disorder or kaya mga sintomas na nagko-occur sila. Dahil na rin dito may kinalaman ang endocrine at nervous system natin at ang immune system natin na nag-i-interact kung paano ito nangyari. Kadalasan sa mga pag-aaral, nakikita nila na correlated sa heart problems ang loneliness ng isang tao. At kadalasan din, ang mga demographic profile na nakikitaan ng mga may heart problems ay sila yung mga may lack of social support, katulad ng mga walang asawa o kaya naman wala silang nakakausap ng mga saloobin nila. Sa mga may asawa naman, kung may problema or chronic na hindi magandang pagsasama, ay nakikitaan din ng mga heart problems na ang mga couples na may hindi magandang pagsasama. At ang huli sa lahat, ang bagay na pinaka-meron tayong control ay kung paano tayo magre-respond sa stress. Maaring madaling sabihin, pero mahirap gawin. Dahil hindi naman tayo robot na kapag sinabing ganito ang dapat gawin ay kaya na nating bigla-biglang gawin. Alam naman natin ang mga dapat gawin, pero hindi ibig sabihin na kayang-kaya nating gawin at nasa tamang pag-iisip tayo upang sumang-ayon at gawin ang mga bagay na alam nating makakabuti sa atin. Kaya sa pag-promote ng mental health, maaring mag-focus tayo sa mga bagay na kaya nating makontrol, katulad na lamang ng emotion regulation. Kaya ang pwede nating gawin ay maghanap ng mga bagay na maaaring makatulong sa atin. Maghanap ng mga karanasan o mga sitwasyon sa ating paligid na sa tingin natin ay pwedeng bigyan tayo ng mas maayos o ibang perspektibo sa nakikita natin ngayon. Sa pag-aaral ng positive psychology, halimbawa, kung ang health psychology ay nag-explain kung paano nag-i-interact ang mga stress at paano nagiging apekto sa ating pisikal, okay, sa ating pisikal na karamdaman. Ang positive psychology naman ay may kinalaman sa mga bagay na maaari nating pwedeng bigyan ng pansin. Katulad na lang ng humor, gratitude,
compassion. So ito ang mga bagay na pwede nating makontrol. Halimbawa, ang forgiveness. Ang pagiging hostile at pagiging laging galit ay meron siyang katumbas na stress sa atin. So pwede nating i-let go ang isang bagay at mag-forgive, magpatawad ng ibang tao para na rin sa ating kapakanan. Ang mga taong mahilig o ang mga taong mga nagpapatawad ay nakikitaan ng mas kaunting health problems. Anong gagawin natin sa chronic stress? Sa biological na approach, binibigyan ng mga doktor, mga psychiatrist ng antidepressant medication ang mga taong mayroong heart problems. At ang pinakapopular na ibinibigay nila ay ang selective serotonin reuptake inhibitor. Pero kadalasan, sinasama na din dito ang cognitive behavioral therapy. Sa psychological na paraan, kung paano natin to mabibigyan ng lunas o ma-address, ay ang emotional disclosure. Halimbawa, ang pagsusulat ng ating experience para magkaroon tayo ng catharsis. Pero sinasabi na ang pagsusulat sa journal upang i-explore ang ating nararamdaman ay maaring mas nakakatulong kung ito ay nasa past na para makatulong sa paghilom ng mga bagay na pwede pa nating gunitain dahil nakaraan na. Pero inconsistent ang evidence na nakatulong ito sa mga present stressor na nararanasan ng mga tao. Mamaya sa isang video pwede mong tingnan na ano ang ginagawa ng biofeedback, ginagamitan ng mga medical equipment at titingnan kung saan tayo sensitive na stimuli at doon maaaring magkaroon ng impression na ang doktor kung saan stressor ba tayo pinaka-sensitibo. Ang pinakamadaling paraan ay mag-relax at mag-meditate. Meron din naman kung magkokonsulta tayo sa mga mental health professionals, mainam din ang cognitive behavioral therapy. At ang pinakahuli, ang walang bayad sa lahat ay ang pag-slow down at mag-enjoy sa buhay. Maring madaling pakinggan pero ang pinakamadaling pwede mong magawa ngayon ay huminga ng malalim, bumilang ng 4 at bagalan ang paghinga at maging present at intentional sa mga bagay na ginagawa natin. Diyan nagtatapos ang module na to sa libro ni Butcher, Chapter 4.